Malungkot na tinanaw ni Ivana ang malawak na hardin ng villa. Tila nakikisimpatya sa kanya ang malamlam na liwanag ng mga bombilyang naroon. Humugot ng malalim na hangin si Ivana, yaman at karangyaan, impluwensya at kapangyarihan. Ano pang kulang sa kanya bilang Ivana Villamor Mondragon? Ipinag-utos niya kina Tristan na hayaan mo na siyang mapag-isa sa veranda. Gusto niyang mag-isip. Huminga mula sa nakakalunod na estado ng buhay. Tama ang kanyang papa. Walang silbi ang kayamanan kapag binawi na ng lumikha ang hiram na buhay. Pinahid ni Ivana ang namalisbis na luha sa pisngi. Huling pagluha niya na ito, ipinapangako niya sa sarili. Ang matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng ama ay tila pumipiga ng kanyang damdamin. Ipinakita niya ang katatagan niya sa lahat bilang Mondragon, ngunit ang totoong naramdaman bilang Villamor, hindi. Umiiyak din pala ang isang Ivana Mondragon. Tinig mula sa kanyang likuran. Otomatikong napalingon si Ivana. Nagkasalubungan ang mga tingin nila ni Kevin. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. Nahigit niya ang paghinga. Kakapusin yata siya ng hangin dahil sa taglay nitong karisma. Hinanap ng paningin niya ang mga bodyguard, ngunit hindi niya makita. Kalma, nagpaalam ako sa mga bodyguard mo. Paliwanag nito nang tila mahulaan ang iniisip niya. May kailangan ka ba? Formal at seryosong tanong ni Ivana. Wala naman, gusto lang kitang makausap, sagot nito. Kung tungkol sa negosyo, hindi pa ako handang harapin yan sa ngayon, Kevin. Alam ko, nagluluksa ka pa. Gusto ko lang sanang magtanong. Natigilan si Ivana. Pilit sinalubong ang titig nito. Bakit wala ka pang asawa? Tanong nito. Napaawang ang bibig ni Ivana. Napaka-personal pero tipid na itong nginitian. Hindi ako naniniwala sa marriage. Kibit balikat na sagot ng heredera. Hindi totoo ang forever? Napangiti si Kevin at saka napailing na komportableng umupo sa upuang katapat ni Ivana. Ngayon ka lang bumalik ng bansa. San ka nang galing? Nanunuot ang mga titig ni Kevin. Alam niya, magsisinungaling lang si Ivana, pero gusto niya pa rin marinig kung saan ito sa mga nakalipas na taon habang siya'y halos mabaliw kaiisip kung sang lupalop ito naroon. Natahimik si Ivana. Paano niya ba ipapaliwanag? Pinaghandaan niya ang paghaharap nila ng binata pero hindi pa rin ganun kadali. Sa bansang Brazil, maikli niyang tugon. Italia, Espanya, Switzerland. Tumayo si Kevin. Napakulot noo si Ivana nang mahula ang lalapit to sa kanya. Doon mo ba nakilalang ama ni Kian? Ilang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila ni Ivana. Napalunok ng tuyong laway ang heredera. Hindi. Umiling siya at bahagyang iniwas ang mukha. Maaari ko bang malaman kung sinong kanyang ama? Muling tanong ni Kevin. Tila nahimasmasan si Ivana nang dumistansya sa binata. Masyado ka na yatang nanghihimasok sa personal kong buhay, Kevin Martinez. Tinapunan niya ito ng mapanuring tingin. Sarkastikong umiti si Kevin at lalo pang lumapit kay Ivana. Halos magdikit na ang mga mukha nila. Masama bang magtanong? Saan nito? Nalalanghap na ni Ivana ang mabangong hininga ng ama ng kanyang anak. Nag-umpisa na namang magrigodon ang puso niya. Taragis, pagkakanulo pa yata siya ng damdamin niyang noon ay tanga. Noon, tama, noon. Tila natauhan ang heredera na inilayo ang sarili sa binata pero naging maagap ito. Mabilis kinulong siya sa mga bisig nito. Napasinghap si Ivana nang titigan siya ng binata at bago pa siya makaiwas, siniil na siya nito ng halik. Halik na aminin niyang pinanabikan niya din naman. Para siyang itinulos at nahipnotismo sa kagapuhan nito. Otomatikong gumanti ng halik si Ivana. Good kisser si Kevin at hindi siya santa. Napapikit ang heredera, dama niya ang pananabik ng kanyang katawan. Ramdam niya ang matigas na bahagi ng katawan ng binata na naguhumindig sa pagitan ng mga hita nito. Bumaba ang labi ng binata sa leeg niya. Gumagabang ang halik nito patungo sa kanyang punong dibdib. Hinayaan niyang maglakbay ang mga palad nito at damhin ang malambot niyang katawan. Shit! Tiling ng isip niya. Napasinghap si Ivana nang dumako ang palad nito sa ibabaw ng laylayan ng suot niyang skirt. Inililis ito ni Kevin, humahaplos ang palad nito sa mapuputi niyang hita kasabay ang paghalik sa kanyang dibdib na nabuksan na ang ilang botones. Namiss kita, ungol ng binata na nagpadilat kay Ivana. Tama bang narinig niya? Namiss siya? Marahan niya tong itinulak at inayos ang sarili. Nakatitig pa rin si Kevin sa mukha ng heredera na tila nahimasmasan na mula sa pagkadarang.
Masyado kayatang mabilis, ani Ivana. Gusto mo rin naman ako, di ba? Bakit pa natin patatagalin? Sumilay ang dimples nito. Hindi mo pa ako lubos na kinala. Saad ni Ivana, tsaka pa iwas na tumayo. Maagap na hinawakan ni Kevin ang braso ng heredera palapit sa katawan nito. Kilala na kita, kilalang kilala. Makahulugang tura ni Kevin saka binitiwan ang braso nito. Pagpahingin mo na sa Senyora Ivana, Mr. Martinez. May deen at maautorisadong bunga ni Tristan na nakalapit na pala sa kanila nang hindi man lang nila namamalayan. Tumango si Kevin. Salamat sa oras na binigay mo. Iniwan niya nang magpinsan sa kalihim na napangiti. Masamang tingin ang pinukol ni Tristan kay Ivana. Ang rupok mo, ani Tristan. Inirapan lang to ni Ivana at saka napangiti. Dama niya pa ang mga labi ni Kevin sa labi niya. Masusundan na naman ang pamangkin ko. Inabutan ni Tristan ng vape si Ivana na nakahinga na ng maluwag dahil wala na sa paningin nito ang ama ng anak. Naghit-hit buga ng usok mula sa vape si Ivana sa Kadome 4. Naiiling na tinitigan siya ni Tristan. Bakit hindi ka na lang mag-reveal ng real identity mo para matapos na? Ani Tristan. Para ano? Para manganib maging ang buhay ni Kian? Sagot ni Ivana. Hindi siya natatakot sa panganib sa buhay niya pero may anak na siya ngayon na kailangang protektahan. Higit sa sarili, mas mahal niya ang buhay ng anak nila ni Kevin. Ivana, iba na ka na ngayon. May impluwensya ka na. Maraming poprotekta sa inyong mag-ina. Malalim na nag-isip si Ivana at sarkastikong napangiti. Kapag inilantad ko ang katotohanan, gagawa ng paraan si Camille na kalkalin ang pinagmulan ko. Sisirain niya ako sa publiko. Tulad ng sabi mo, may pangalan na ako ngayon, isa na akong Mondragon, tinitingala at dinirespeto. Tumango si Tristan at saka nagsali ng brandy sa baso. Dinalawan niya at inabutan si Ivana. Madalas nilang gawin ni Ivana ang mag-deep talk nung nasa ibang bansa sila. Naging malapit sila sa isa't isa at nagturing ng magkapatid. Maging matalino ka, Ivana. Ayon sa mga nalaman ko, lahat ng babaeng napapalapit kay Kevin, pinatutumba ng pinsan mo. Pinsan ko? Asek ni Ivana. Pangit ka bonding ni Tristan? Pinsan mo lang. Inirapan niya ito. Bagyang natawa si Tristan. Sa sama kasi ng pag-uugali ni Camille, hindi nila maangkin ang kamag-anak. Bayad na ba ang hired killer? Seryoso lang saad ni Ivana. Sila pa rin naman ang mga binayaran ni Camille upang ipapatay ka. Natigilan si Ivana. Ang mga goons na dapat ay papatay sa kanya noon ay ang mga nagligtas din naman sa kanya at naghatid sa kanya sa Villa Ivana upang makasama na ang kanyang papa. Pinagpapasalamat niya na may utang na loob sa kanyang ama, ang leader ng mga gangster na inupahan nito upang itumba siya. Sa halip kasi na sundin ang pinag-uutos ni Camille, trinaydor nila ito. Bakit umabot sa ganyang pag-iisip ang pinsan mo? Bawi niya kay Tristan na napailing. Selos, kasakiman, inggit. Kibit balikat na saan ni Tristan. Inggit? Anong kulang sa isang Camille Montefalcon? Mayaman na, maganda pa, bukod sa pagiging sikat? Huminga na malalim si Ivana. Maswerte siya at hindi ganon si Tristan. Ikaw? Ani Ivana. Bakit hindi ka naiinggit? Masyado na akong mayaman at gwapo para ma-insecure. Mayabang na kinindatan ni Tristan ang pinsan na napahalakak. Yabang, kala mo naman may jowa. Lumabas ang natural na pagkatsologs ni Ivana. Nag-high five sila ni Tristan saka nagkatawanan. Babalik ako sa club. Gusto kong alisin sa pusaling iyon si Lara. Pag-iiba ni Ivana ng usapan. Yung kaibigan mo? Ani Tristan. Hindi, yung kapitbahay nyo. Inirapan ni Ivana ang pinsan na napangiti na lang. Sorry naman. Napakamot sa ulo si Tristan. RK ka nga pala. Paano mo ako sasamahan? Wika ni Ivana. Iniisip niya na baka hindi to sanay sa buhay pariwara. RK? Ulit ni Tristan. Rich kid, ano, kaya mo ba? Kaya mo bang umapak sa squatter? Plano niyang harapin na ang ina at ang mga kapatid at may alis ang kaibigan sa lusak na kilulumukan nito. Natawa si Tristan saka tumango. Na-deploy ako sa Iraq at Iran. Sundalo ang pinsan mo, Ivana. Sanay ako sa simpleng buhay, hindi ako maarte. Napangiti si Ivana at saka nakipag-appear ulit sa pinsan. Ang sarap sa pakiramdam na may isang Tristan sa buhay niya. Wala silang kamalay-malay na may dalawang pares ng mga mata na nakamasid buhat sa dilim. Nagkukuble sa di kalayuan. Bumungad kay Ivana ang mga nakahaing iba't ibang breakfast meal sa mahabang mesa.
Pagkatapos ng ilang araw na pagpupuyat, ngayon lang siya tinanghani ng gising sa mahabang tulog. Nginitian ni Ivana ang mga katulong, hinanap ng paningin sina Tristan. "Good morning, senyorita." Bati ng mga nadatnan niyang maid na abala sa kusina. "Good morning too. Saluhan niyo na ako." Alok niya sa mga ito kahit di naman talaga sa kanya nang gagahas na sumabay. "Si Sir Tristan niyo, nasaan?" "I'm here." Puyat din ang pinsan ni Ivana at ngayon lang medyo nakabawi. Humila na to na isang silya at sinabayan siyang kumain. "Wala na bang mga bisita mo?" Tanong ng binata. "Hindi ko alam." Binalingan ni Ivana ang mayordoma. "Si Kevin, narito pa ba?" Maaga hong umalis, tatawagan na lang daw ho kayo." Sagot ng mayordoma. Nakadama ng lungkot si Ivana. Pilyong napangiti si Tristan. "Sundan mo na sa Maynila." Inirapan ni Ivana ang pinsan. Plano niya naman talagang lumuwas upang puntahan si Lara, pero kailangan niyang bumalik sa dating pagkatao bilang Ivana Villamor. Maaari siyang mabuking ni Kevin at hindi pa siya handa na ilantad ang tunay niyang pagkatao sa kaibigan. "Next week, haharap na ako sa board of directors ng Martinez Corporation." Napahinto sa pagsubo si Tristan saka tumango-tango. "Bravo! Ikaw, hanggang kailan ka magiging bodyguard ko?" Irap niya sa pinsan. Tinapos niyang pagkain saka tumayo. Kailangan niyang pumunta sa rancho at tingnan ang kalagayan ng mga kabayo. "Sinisasanti mo na ba ako?" Ani Tristan na kinindatan ng pinsan. "Hindi, kailangan kita habang buhay." Matapos matiyak na maayos ang lahat ay binisita ni Ivana ang pataniman. Nagbilin siya sa kapatas at sa mga tauhan na luluwas ng Maynila upang asikasuhin ang ilang negosyo ng ama. Sakay ni Apollo, tinungo niya ang dulong bahagi ng villa kung saan naroon ang pabahay ng mga manggagawa ng hasyenda. Napakabuti ng kanyang ama at siya ang umaani ng respeto mula sa mga ito. "Magandang umaga, Senyorita Ivana," pagbati ng mga ito. Ninitian niya ang mga ito at bumaba ng kabayo. "Si attorney na po ang bahalang magbigay ng mga sertipiko na magpapatunay na may naiwan at pinamana sa inyong aking papa." Nagkatinginan ang mga manggagawa. "Senyorita, sobra-sobra na po ang kabutihan ninyong mag-ama para sa aming lahat," wika ni Mang Kaloy. "Kayo pong lahat ang maraming nagawa para sa aming pamilya. Binabalik lamang namin ang kabutihang iyon," ani Ivana. Bukod sa libreng matitirhan, ay naglaan ng scholarship ang ama ni Ivana para sa mga anak ng kanilang manggagawa. Magpapatuloy maging sa susunod na henerasyon ang kabutihan ng kanyang ama, pinapangako ni Ivana sa sarili. Tutuparin niya ang pangako niya rito, ang maging mabuting tagapagmana. Tinatahak na ni Ivana ang daan pabalik sa mansyon, sakay ng kanyang kabayo. Kasunod niya ang kanyang mga bodyguard na hindi man lang umabot sa bilis nila ni Apollo. Ngunit habang nasa gitna ng malawak na pataniman, ay umula ng magkakasunod na palaso na nagmula sa kung saan. Mabuti na lamang at mabilis na naiwasan ni Ivana at pinasibad pa ng mas mabilis ang sinasakyang kabayo. Ramdam ni Ivana ang panganib sa buhay niya. Nilingon niya sina Tristan, ngunit nawala na ito sa gawing likuran niya. Hinihingal na binagaran ni Ivana ang pagpapatakbo ng kabayo, tsaka nagkubli sila ni Apollo sa mga naglalakihang puno na naroon. Nakiramdam sa paligid. Kinapa niya ang cellphone at saka ay denial ang numero ni Tristan, ngunit out of coverage. "Punyemas!" mura niya. Sinanay siya sa depensahan ng sarili. Maging paghawak ng armas, sinasa siya ng kanyang pinsan. Binalingan niya si Apollo na daman niyang nakadarama na rin ang panganib. "Apollo, uuwi na tayo, bilisan mo, dahil nanganganib ang mga buhay natin," bulong niya sa kabayo. Tila nakakaunawa naman itong tumakbo na ng mabilis pabalik sa villa. Nag-aano lang mukha ni Tristan ang bumungad sa kanya. Tiyak na katatapos lang nitong sabunin ang mga kasama nito dahil namumula pa ito sa galit. "Nasaktan ka ba? Saan nito?" "Kalma, okay lang ako." Naiiling na binalingan niya ang mga bodyguard. "Maging alerto kayo, mukhang sisisantihin kayo ni Tristan," biro ni Ivana sa mga ito. "Not funny, Ivana. Mag-iingat ka." Inis na saad ang binata. "At kayo, 24 oras kayo magbantay." Baling nito sa mga tauhan. Naiiling na iniwan na ito ni Ivana. Ngunit naging palaisipan sa kanya kung sinong nagtangka sa buhay niya. Si Camille pa rin kaya? Matapos makapagpaalam sa anak, nagbilin lang si Ivana sa mga pinagkakatiwalaan sa mansyon na mawawala siya ng ilang linggo.
Pupunta siya ng Maynila upang personal nang makilala ang Board of Directors ng Martinez Corporation. Bilang investor, kailangan siyang personal na makaharap ng mga ito. Ako na ang magmamaneho, saad ni Ivana. Tumango lang si Tristan. Maliban sa sinasakyan ni Ivana ay may convoy siya na kinalululanan naman nila Paul at ng iba pa niyang bodyguard. Isa sa unahan at isa sa gawing likuran ng sasakyan nila bilang pag-iingat sa seguridad ng heredera. Talasan mong pandinig mo ang pakiramdam. Nasa mundo ka na hindi mo manalaman kung sinong kaaway at kakampi, saad ni Tristan. Ako pa ba? Mayabang na sagot ni Ivana na nakatutok ang atensyon sa kalsadang tinatahak. Utak, prinsipyo at paninindigan. Itatak mo sa isipan mo ngunit maging tuso ka. Makahulog ang tura ni Tristan. Kumunot ang noon ni Ivana. Tuso? Papasukin mo ang mundo ng mayayaman na ang gusto'y lalo pang yumaman. Ani Tristan saka nagkibit balikat. Handa ako, Tristan. Ngayon pa ba? Seryosong tiningnan ni Tristan ang pinsan saka napailing. Dumadami ng gustong magpapatay sa'yo. Hindi pala madali ang buhay kapag marami kang pera. Parang kailan lang pinapangarap niyang humilata sa salapi at mag-travel sa ibang bansa. Ngunit mas nanaisin niya pa pala ang simpleng buhay kasama ang anak at sana kasama ang ama. Humugot siya ng malalim na hangin. Makakaharap niya na ang mga tinitingalang tao sa lipunan na kinabibilangan ni Kevin. Napantayan at nahigitan niya pa ang yaman ng lalaking pinapangarap niya lang noon. Dahil pa rin sa pera, ani Ivana. Kapangyarihan, magiging tinik ka sa mga negosyong gustong kamkame ng mga kasosyo ng iyong papa, saad ni Tristan at alam na ni Ivana yon. Si Kevin, patas lumaban. Matiim siyang tinignan ni Tristan. Iwasan mong kiligin sa kagupuhan ng daddy ni Kian. Masyado kang marupok. Napangiti si Ivana. Gwapo naman kasi talaga. Bumalik ang natural niya bilang Ivana Villamor. Naiiling na ibinalik ni Tristan ang paningin sa tinatahak nilang daan. Pareho silang nawalan ng imik at tahimik nilang na nag-isip. Ivana? Nanlalaki ang mga matang tili ni Lara na makita si Ivana na bumaba sa sasakyan. Humipak ng vape si Ivana, hinayaang yakapin ng kaibigan. San ka ba nanggaling? Mayaman ka na? Magkakasunod na tanong ni Lara, tsaka tinitigan si Tristan na nakatayo sa gawing likuran ni Ivana. Jowa mo? Bigatin ka na. Shit! Ang lutong ng mura nito na masayang masaya na nakita ang kaibigan pagkalipas ng halos 5 taong pagkawala sa Valenzuela. Gaga, boss ko yan. Binalingan ni Ivana si Tristan na tila nabigla sa inasal ni Lara. Kulang na lang hubaran nito sa tingin ang gwapong pinsan ni Ivana. Sir Tristan, kaibigan ko. Ingat ka dito, malandito eh. Biro ni Ivana. Giniya na sila ni Lara papasok sa inuupahan nitong boarding house. Walang pagbabago ang maliit na silid sa ilang taon din niyang naging tirahan. Kape, nagkakabi ba yung pogi mong kasama? Taragis, parang daksa. Kindat ni Lara kay Ivana. Kaya pala nawala ka, may poging mukhang yummy. Humagikik pa si Lara at saka sinulapan si Tristan na nakaupo na sa gilid ng maliit na silyang naroon. Dito ka tumira dati? Tanong ni Tristan na umikot na ang paningin sa loob ng maliit na silid. Ang kaisa-isang ceiling fan sa kisame mukhang malapit ng magretiro. Maayos at malinis naman ang silid na may 2 malalaking lumang Durabox. Isang side table na may nakapatong na coffee, heater at rice cooker na maliit. Dito, Sir Pogi. Akala ko nga dito na din yan bubulok eh. Ani Lara na inabutan ng tasa ng kape si Tristan. Natatawang sinulyapan ni Ivana si Tristan, makahulugang tinitigan. Mainit ba? Tanong ni Lara, saka sumilip sa labas ng pinto ng silid. Hoy, sino may extra electric fan pahiram? Sigaw nito. Natitigilan na napangiti si Tristan kay Ivana. Kaya pala ganito ang pinsan niya, ganito ang kinalakhang buhay. May lumapit naman at naghatid ng electric fan. Uy, si Ivana ba yan? Gulat na sumilip si Aling Nene sa silid. Ito ang pinaka-chismosa sa lugar nila. Ivana, mayaman ka na pala? Tumaas ang kaliwang kilay ni Lara. Oo, mayaman na at magpatumba ng chismosang ingkitera. Doon ka nga, pagtataboy ni Lara. Umalis naman ito na bumubulong-bulong at saka tumambay sa kanto at nakihalo sa mga grupo ng kapwa nito chismosa. Shit, nene na yan. Buhay ko na lang, hindi niya nasisira eh. Opinyon ni Lara. Ang lakas ng tawa ni Ivana.
Gaga, wala nang sisirain. Sanabayan naman to ni Lara na napahalakak na rin. Mataman lang nagmamasid si Tristan sa dalawa na masayang nagkukwentuhan. Maganda si Lara pero tila nilaspag na ang katawan nito ng mga lalaking customer nito sa nightclub na maaari ring mangyari sa pinsan kung hindi ito matatagpuan ng kanyang Uncle Sevi. Sayang, type ako ng boss mo, bulong ni Lara nang mapansing pinagmamasdan siya ni Tristan. Natawa si Ivana na kinindatan ng palihim ang pinsan. Type mo din ba? Ako pa ba? Parang masarap isubo. Babalibag ko sa kama yan. Humahagikik na saad ni Lara. Kumunot ang noon ni Tristan sa kanapatingin sa suot ng wristwatch. Ivana, may appointment ka pa? May appointment pa ako naghihintay? Natigilan si Ivana at saka nagpaalam kay Lara. Mag-resign ka na sa club. Ako nang bahala sa'yo. Pagdaka ay saad ni Ivana. Gaga, madami pa akong utang. Umingo si Lara. Babayaran ni Sir Tristan. Tsaka binalingan ni Ivana ang pinsan. Sir, pautangin mo ko ha. Pambayad ng utang nito para di na bumuka ka sa club. Ani Ivana. Tumango naman si Tristan. At kinawang ng bibig ni Lara. Niyakap pa nito ang kaibigan. Seryoso? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Oo, ayaw mo ba? Nakatawang humipak ng vape si Ivana. Jowa mo yung Tristan na yan oh. Hindi, sabat ni Tristan. Ivana, let's go. Muli niyang tinignan na makahulog ang tingin si Ivana na tumalima naman. Tila ayaw pa kasi nitong iwan ng kaibigan. Hoy Ivana, tiba-tiba ka. Sigaw ng isang kapitbahay nila. Kaya pala nawala, opinyon na isa pa. Tinaasan lang to ng kilay ni Ivana. Natakasan niya ang kahirapan ng buhay pero hindi ang makakating dila ng mga taong mas inuuna pang problemahin ang buhay ng may buhay. Sumakay na sa kotse si Ivana. Nagkakandahaba ang leeg ng mga chismosa sa lugar nila. Paano ka nabuhay dito? Saad ni Tristan na pinagmamasdan ng paligid ng squatters area. Hindi mo maiintindihan. Ani Ivana na sumilip sa bintana at kinawayan ng mga nagkukutuhan sa kanto. Ivana, mayaman ka na, sigaw ng mga tambay. Malapit na, ganting sigaw ng dalaga. Napailing si Tristan, asal kali, jologs pa rin ang pinsan. Ivana, Mondragon ka na kapag kaharap ka sa board of directors, Ivana. 1 hour and 30 minutes, nasa conference room ka na. Paalala ni Tristan. Tumango si Ivana, saka inayos ang sarili. Nilabas ang makeup kit at saka nag-retouch. Kailangan niya ring magpalit ng damit. Balik sa pagiging heredera bilang Ivana Mondragon. Walang kaba, walang takot na haharap sa mga taong dati ay alipin ang turing sa mga katulad niya.